Ang tanong ko po ganito, hindi naman po natin hiningi ang buhay. Out of nowhere, lumabas po tayo sa mundong ito na wala man lang pasintabi na gusto ba natin maging lalaki o babae. Para sa akin po, swertihan po ba ang paglabas natin sa mundo o mapalad o di mapalad kaya? Halimbawa po, swerte mo pag isinilang ka sa mundong ito na mayayaman ng mga magulang mo, hindi mo magiging problema yung basic need mo po sa buhay, tulad ng pagkain, damit, tirahan, trabaho, edukasyon. Malas mo naman o hindi ka naman pinalad kung halimbawa po ay sinilang ka ng mahirap. Lahat po ng yun ay magiging pahirapan sa iyong buhay. Ano pong masasabi niyo doon, Brother Eli? Tulad po halimbawa, may mga marami pa pong bagay na masasabi natin na naswertihan po ang pag-exist natin sa mundo. Kung siya pinanganak na maganda, ikaw hindi kagandahan, siya pinanganak na kumpleto, ikaw ay putulang pa, putulang kamay, parang lumalabas po na swertihan ba talaga ang paglabas natin dito sa mundo, bagkus na hindi naman po natin hiningi. Yun lang po, maraming salamat po, Brother Eli. Salamat din kapatid na Joe Louie. Kapatid, ganito, no, makinig kang mabuti para wag mo akong ma-misinterpret. Tama ka doon na swertihan ng pag-iral sa mundo kung ang pag-uusap dito lang sa mundo. Lalabas tama yung analysis mo. You did not choose or you did not ask anybody for you to exist. Hindi ka humingi na ako nga ay maging tao, mag-exist ako. Tapos nabuhay ka naman mahirap ka, parang si Lazaro. Hanggang mamatay, pulubi. Alam bang swertihan. Pero hindi ganun ang analysis sa buhay. Ang buhay, kapatid, hindi natatapos sa mundo. Merong tinatawag na afterlife. Merong tinatawag na buhay sa kabila. Tawag nung iba, kabilang buhay. Ngayon, ang analysis dapat, yung kumpleto. Pag mag-a-analysis ka sa lupa lang, maliligaw ka ng judgment. Kagaya nun, si Lazaro, pinanganak na pulubi. Buong buhay niya, pulubi siya. Pero pagkatapos niyang mamatay, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham para aliwin. Contrary to that, yung mayaman naman kung saan nag-aabang si Lazaro ng makakain sa ilalim ng kanyang lamesa, dinala naman sa Hades at nagdudusa naman siya ron. Lalabas, swerte pa lang pinanganak si Lazaro na siya ay mahirap. Pero kung sa lupa ang analysis, lalabas swerte yung mayaman. Hindi kasi kumpleto ang istorya sa lupa Kaya may langit at lupa, kapatid. Meron tayong pupuntahan pagkatapos dito sa lupa. Yun ang hindi napapag-ukulan ng pansin. At parang imposibleng maintindihan ng marami kasi nakakonsentrate na lang tayo sa lupa. We always have been concentrating our thinking, our principles dito sa lupa. Kaya bawal sa Kristiyano yan Sa 3:1-2 ng Kolosas, ganito nasasabi. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yun, ayaw ng Diyos na ang ating iniisip lagi, ang lupa lang. Dapat, nag-iisip ka rin ng panlangit. Kasi, hindi natatapos sa lupa ang buhay ng tao, kapatid. Maigsi lang dito. Swerte kapag umabot kang 100. Karaniwan ang buhay ng tao 70, 80, 90. Ang 100, mabibilang mo sa kamay. Ako nga parang nalulungkot ako sa Pilipinas pala, mayroong batas ngayon, na pag umabot ka ng 100, bibigyan ka ng ilang, kapatid na Daniel? 100,000 piso lang po ang ibinibigay sa centenarian, kapatid na Eli. Atas pala dyan, pag centenarian ka, bibigyan ka 100,000. Sino na ang aabot ng 100? Gaano na karami? Halimbawa, naging 80 man lang o 70, bigyan mo na at ma-enjoy naman. Pag 100 taong ka lang, di ka na makagulapay, nasa kama ka, anin mo 100,000? Makakulang pa yun sa pambili mo ng gamot. Ang punto ko, kapatid na, sana naintindihan na kapatid na Pring, that we did not choose our
existence. Pero hindi natin dapat ipalagay na kung nabuhay ka sa isang mayamang pamilya, ka ipinanganak, you were born with a silver spoon in the mouth, swerte ka na. Bakit? Karamihan sa mayayaman, hindi na nakakakilala sa Diyos ang karamihan. Mas maka-Diyos pa mahirap eh. Kaya para sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan at yung general analysis of life, here and hereafter, sabi ni Kristo, mapalad kayong mga dukha. Eh di, swerte pala yung mga dukha. In what aspect swerte yung mga dukha? Sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Basahin natin ang 6:20 ng Lucas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi pala malas yung dukha kasi meron silang swerte. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Kaya kung kukumpletohin natin ang analysis, kapatid na Louie, tama ka sa puring kwanto. Ang tawag sa Kastila, puring kwanto. Pansamantala, dito sa lupa, tama ka. Swerte ka pag mayamang ka pinanganak. Pero hindi rin totoong lahat ng pinanganak na mayaman ay swerte. Bakit? Pinanganak siyang mayaman. Yung mga magulang niya naman, bago siya nagbinata, naghiwalay naman yung lalaki at babae dahil nangalo niya yung isa't siya. Nagkahiwalay, naghirap sila. Pinanganak ka ng mayaman, mahirap din ang baksak mo. Pag mamalupitan ka pa ng madrasta mo o madrasto mo. Ang punto ko, kapatid na Juluwi, lahat ng tao na umiral sa mundo, kahit hindi mo hiniling na umiral ka, pag umiral ka, swerte mo na. It is our luck na tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na umiral. Meron kasing umiiral, hindi nila alam na umiiral sila eh. Gaya ng bato. Kahit yung bato sa daang milyon taon, kahit yung bato na yun ay naging brilyante, o naging sapiro, o naging ruby, hindi swerte yun dahil wala silang alam na umiiral sila eh. Tayo lang ang nilalang ng Diyos na alam nating umiiral tayo. We know that we exist. We are aware. Ang mga hayop, they are aware but a little awareness only. Maliit na kaalaman lang. Pero tayo, malaki. Alam nating may afterlife. Alam nating mayroong kaluluwa. We know that we have a part of our being na hindi mamamatay. Ang ating katawan mamamatay, ang kaluluwa at espiritu hindi mamamatay. It will continue to exist. Mateo 10:28. Pakinggan nyo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Doon, maliwanag na maliwanag. Hindi pag namatay ang katawan mo, patay na yung kaluluwa mo. And the main essence of our being, yung ating espiritu. Kasi walang kamatayan yun. Mas mahalaga yun eh. Basahin natin ang 2 Korinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Sabi sa Kapampangan, bistat eke lalawe karing bagay a mayayakit, nung karing bagay a mayayakit. Kuling ding bagay a mayayakit panapanahon lang, dapat ding bagay a mayayakit, alalang kapupusan. Yung mga hindi nakikita, walang katapusan. Kapareho nung ating being, meron tayo sa ating being nakikita, yung katawan, yung ating buto, laman, etc. Pero meron tayong kaluluwa at espiritu na hindi nakikita. Yun ang hindi natatapos eh. Ang maraming tao ngayon, ang investment nila, para sa katawan, para sa literal na pagkatao natin. Meron tayong hindi nakikita eh. Something in us exists that constitute the most important part of our being. Our soul and spirit. Tatlo kasi yan eh. Basahin natin ang 5:23 ng unang Tesalonika. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi, body, soul, and spirit. Ang inyong katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan. Tatlo yan eh. Kaya mga kapatid, kung ang hahatulan lang natin itong sa lupa, yung pangkatawan lang, tamang-tama ka kapatid na pring. Pero hindi po ganun ang analysis sa buhay. Merong buhay
na nasa atin na hindi namamatay. That will exist eternally. Kaya doon ngayon tayo dapat na nagko-concentrate. Ano ka ba? Where are you going after your life on earth? Meron tayong hinaharap. Yun po ang ibinabalita ng Biblia. Kasi ang tao, nakulong na siya mismo sa mga bagay na puro sa mundo na lang ang iniisip niya. Parang hindi siya naniniwala ang marami sa atin. Akala nung iba, pagkapatay, wala na eh. Ay, tapos na. Hindi po. Ang kamatayan, sabi nga ni Rizal, doon sa huling estropa nung kanyang mi ultimo adios. Si Rizal kasi nagbasa ng Biblia. Isa sa pinakadakilang Malay, si Rizal, is called by Ferdinand Blumentritt as the greatest of the Malayan race. Malayan race tayo eh. Ang sabi ni Rizal, Adios, padres y hermanos, trozos de alma mía, amigos de la infancia, en el perdido hogar, dad gracias que descanso del fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres. Morir es descansar. Nagpapaalam siya sa kanyang ultimo adios. Morir es descansar. Sabi niya, ang mamatay ay pagpapahinga. Hindi katapusan. Kaya ang sabi niya, binanggit niya, Adios, padres y hermanos, trozos del alma mía. Naniniwala si Rizal, may kaluluwa. At palagay ko, kung nabuhay si Rizal sa panahon ito, magkaibigan kami. Naniniwala siya sa Biblia, si Rizal. Naniniwala siyang may kaluluwa, may espiritu. At ang para sa kanya, ang kamatayan ay pahinga lang. Magpapahinga ka sandali, tapos haharap ka sa hukuman ng Diyos. Magpapahinga ka for some time, tapos hihintayin mo yung itinakdang araw ng Diyos na huhukuman niya ang lahat ng tao. Kaya po, mayroong paghuhukom. Doon, tatanggap tayo bawat isa ng reward kung ano ang ukol sa atin. Sa mga masasama, awawa naman sila. Pero yung mga nagpakabuti, samantalang nasa mundo, gumawa ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa, tatanggap sila ng reward na buhay na walang hanggan. Mahaba lang masyado, kapatid, na Juluy, kung kukumplituhin ko lahat-lahat. Pero tama ka doon sa punto mo, kung ang mundo ang tanging ating titirahan. Pero after this, ang mundo nga mawawala eh. Magugunaw ang mundo eh. Tapos na ba yun? Hindi pa. Meron pang kasunod. Meron tinatawag, the world to come. Ang darating na sanlibutan, ang darating na buhay. Na kung tawagin sa Biblia, buhay na walang hanggan. Kaya po, mabuhay ka lang sa mundo ngayon, swerte na. Kahit bulag ka, kasi you are given a chance para mabuhay doon sa darating kung magpapakabuti tayo. Para sa iba, yung bulag, parang walang swerte, yung pilay. Pero ako, nakakakita ako ng wisdom doon. Na yung bulag, nabubuhay naman siya kahit bulag. Inconvenient nga lang, pero meron nababawas sa kanyang kasalanan. Yung mga bulag, hindi na nagnanasayo ng nakikita niya eh. Yung mga bulag, hindi na yung nangangalon niya sa pamamagitan ng mata. Pero kasi ang tao, mata pa lang, kalunyanan ng kalunya ang ginagawa. Ikalawang Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Pampanganan sabi riyan, atin lang matamit mo king pamipaliwas. Malyaring tuknang king pamipaliwas. At malyaring tuknang ing pamikasala. Sisilo ka rin kaladwang matibe. Makimetong lang pusong misane king pamanang kamin, anak no ning pamaniyumpa. Merong advantage kung minsan yung bulag eh. Kasi matatanong, ba't gumawa ang Diyos ng bulag? Gusto ng Diyos eh, wala naman tayong question eh. Ba't gumawa ang Diyos ng lumpo? Yung lumpo, hindi na yun makakasala ng pagpunta sa mga masasamang barkada, no? Kasi confined na siya sa kanyang kinalalagyan. Pero pwede siyang maging dapat sa Diyos. Katunayan sa Biblia, may lumpo, pinabangon ni Kristo. May bulag, pinadilat ang mata niya. Bakit? Kasi ang Diyos ang may choices para sa atin. Pero pagka umiral ka, consider mo na isang kapalaran. Kasi dito sa mundo, kumbaga, training ground dito, parang eskwelahan, pagka nakagraduate ka rito, doon ka ngayon pupunta doon sa buhay na walang hanggan. Malawak lang na ito na topic ito, kapatid.
Marami tayong pupuntahang mga sentido sa Biblia. Pero may advantage kung minsan pag bulag ka. May advantage kung minsan pagka wala kang kamay. O merong wala kang paa. No? May advantage yung pangit ka. No? Kasi kung sa iba, pangit parang Pinas Hindi. Katunayan, may mga artista tayo, pangit nga kumikita Hindi lang naman kumikita yung mga magaganda Katunayan, kung mag-aasawa ka, sabi nga, mag-asawa kayo ka ng pangit, humanap ka ng pangit at wala kang kasosyo. Maganda nga yung asawa mo, swerte mo sa asawa mo. Lahat naman ng lalaki pinagnanasaan yung asawa mo. Mabuti na yung asawa mo yung pangit, sarili mo, pareho rin yun. Sabi nga iba, takpan mo na lang ng dyaryo yung mukha. No? Meron ganun mga kalukuhan yung mga tao. Pero spiritually speaking, ang kagandahan naman ng tao, wala, hindi sa mukha lang May taong pangit ang mukha pero maganda ang kalooban. Sabi nga ng Diyos, ang isang mabait na asawa, hindi mo nakikita sa mukha. Sabi dun sa Kawikaan, ang lingap ay magdaraya, ang kagandahan ay walang kabuluhan. Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 31, versikulo 30. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Kahit ang asawa mo, ang itsura ng mukha parang isinabog na kamatis yung ilong, may maganda ron. May maganda ron. Hindi ang maganda, si Miss Universe lang. Sa pamantayan ng taong pinakamaganda yung Miss Universe Pero merong talagang taong kahit pangit, merong napakaganda sa kanya. At yung ganda na yun hindi lumilipas. Yung gandang panlabas, lumilipas yan Tingnan niyo yung mga dating Miss Universe, ang papangit na rin ngayon. Nakakita ko ng dating Miss Universe, ang pangit na ngayon Sabi ko, paano naging Miss Universe to? Kasi lumilipas yung kagandahan Pero merong maganda sa tao, yung puso. Yung puso. Ang pusong matuwid, ang pusong mabuti, yun ang maganda sa Diyos Kaya alam mo kapatid, hindi natin mahahatulan dito lang sa mundong ito o sa panlabas lang. There are things spiritual we have to consider para sabihin natin ang isang tao ay maswerte. Parang si Lazaro, pulubi, parang yung mga unang Kristiyano, mga dukha, pero masuswerte sila. Kasi yung mayaman, pagka mayaman na, mahirap na turuan Pag mayaman na, hindi na naniniwala sa iba Sa sarili niya na lang naniniwala ang mayaman Nalungkot nga ako nung marinig ko si Bill Gates Tinanong siya sa programa sa telebisyon, do you believe in God? I will still think, sabi niya. Iisipin ko pa. Iisipin niya para kung naniniwala siya sa Diyos. Nalungkot ako. Imagine, mag-iisip pa para maniwala sa Diyos. Walang konsiderasyon sa Diyos. Ito sabi niya, pakibasa mo ito kapatid na Daniel. Sabi po ni Bill Gates, I don't know if there's a God or not, but I think religious principles are quite valid. I don't know if there's a God or not. Parang karamihan sa mayaman, napakahirap maniwala sa Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos sa Biblia, ang mayaman pantasagan ng kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Basahin natin ang Kawikaan. Sa Kawikaan, Kapitulo 28:11. Ang mayaman ay pantasagan ng kanyang sarili, ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Mabuti pa yung dukha Kasi nagsisiyasat yung dukha. Umuunawa. Pero mayaman, di na umuunawa yan Karamihan. Hindi ko naman nilalahat. Pero karamihan sa mayaman, pantasagan ng kanyang sarili, sabi ng Biblia. He is a genius by himself, by his own conceit. A rich man is wise in his own conceit, but the poor that hath understanding searcheth him out. Kaya naniniwala ako kapatid na Juluwi, hindi lang po ang swerte bagay na literal. Dahil meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, meron buhay sa hinaharap. Ang dapat nating pagbatayan, lahat yung kabuuan para masabi natin yung talagang maswerte. Ewan ko po kung naintindihan mo ako kapatid. Naintindihan mo po ibig kong sabihin kapatid na Pring? Tungkol po dun sa, hindi lang po sa panlupa ang sinasabi ko. Sa halimbawa, dito pa lang sa lupa, naghirap ka na ng katakot-takot, hindi ka nakaligtas. Pagdating dun sa tinatawag nilang impyerno, habang buhay na paghihirap, walang hanggan. Hindi mo naman nga po hiningi itong buhay, hindi mo naman ginusto. Pagdating naman sa physical, kung nabigyan po tayo ng pagkakataon sana na
O sasabihin sa'yo ng Diyos, sige, ilalabas kita sa lupa, putulang kamay mo, putulang paa mo. I would rather not to exist, Brother Eli. Sasabihin ko po, maraming salamat Diyos ko, pero wag na lang. Yun po ang pinupunto ko. Hindi lang po sa panlupa, o hindi lang sa katawang panlupa, hanggang sa kabilang buhay po. Hindi po natin ito ginusto, hindi po natin ito hiningi. Patuloy po tayong nagdurusa, naparusahan. Hindi naman tayo pinili ito mabuhay dito sa mundo. Kung gano'n ang punto mo, kapatid, hindi ko nakuha yung punto mo kanina kasi hindi mo ganyan kanina sinabi. Kung gano'n ang punto mo na para bang naghirap pa na ng katakot-takot, dadaling ka pa sa impyerno, doon uma-apply yung hustisya ng Diyos, kapatid. Doon tayo dapat magtiwala sa hustisya ng Diyos. Kung sa lupa, wala kang swerte, naghirap ka ng katakot-takot, may pag-asa ka kung ang pag-uusapan, hustisya ng Diyos. Mabuti basahin na natin yung Lucas, Kapitulo 16. Babasahin ko lang kapatid. Ang sabi rito sa 16-19 ng Lucas, ganito. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang dino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan, ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Kung ang pag-uusapan natin yung hustisya ng Diyos, hindi naman nahirapan ka na sa lupa napi ka na Pagkatapos doon sa kabilang buhay, impyerno ka pa rin. Parang si Lazaro, nabuhay na parang api, nag-aabang lang ng mumo doon sa dulang ng mayaman. Hindi man lang nilibre ng mayaman isang beses, puro lang mumo ang kinakain ni Lazaro. Pero nung mamatay siya, sabi ng Biblia, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yung mayaman namatay din, dinala sa Hades, at inilibing. At doon sa Hades ng pagdurusa, natanaw niya si Lazaro. Sabi niya kay Abraham, Amang Abraham, maawa ka, suguin mo si Lazaro rito para palamigin niya ng kanyang daliri ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Datapot sinabi ni Abraham, alalahanin mo, tumanggap ka ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Kaya si Lazaro naman sa paraang din ngayon, masasamang bagay. Datapot ngayon, inaaliw siya rin Ikaw ay nasa kahirapan. Bakit? Kasi kahit mayaman siya, pwede naman siya hindi mapunta sa hirap kung natuto siya ng kabutihan. Kapatid, ganito, kumbaga sa isang instruction manual, ang Biblia instruction manual of how we will live our lives. Sinasabi sa Biblia kung paano, how are you going to choose? Binibigay sa'yo dalawang bagay na pagpipilian. Hindi mo masasabing unfair Kasi binibigyan ka ng choice 30:19 ng Deuteronomio. Basahin natin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pagkatapos na ipanganak ka na mayaman, mahirap, nag-aral, hindi, pangit, maganda, may kulang, kumpleto, binigyan tayo ng choice, parang instruction manual on how we are going to live our lives on earth. Meron sa iyong harap na buhay at kamatayan. May pagpapala, may sumpa. Sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Binigyan pa rin tayo ng guidelines on how we will live our lives. Kaya wala tayong masisisi. Kung halimbawa, pupunta ka sa impyerno, kahit mayaman ka o kahit mahirap ka, papupunta ka pa sa impyerno. Mahirap ka na nga, pinili mo pa yung mali. Pinili mo pa yung hindi tama sa buhay mo. Pero kahit mayaman ka, ang pinili mo yung tama, kagaya ni Maria Magdalena. Mayaman si Maria Abango lang niya, 300 ang halaga 300 dinari. Napakalaking halaga ng pabango yun.
Yung mga kagaya ni Jose ng Arimatea, mayaman yun, mga nagsisunod kay Kristo. Kahit mayaman sila, maswerte sila kasi hindi nila pinagbatayan yung kayamanan nila sa swerte nila. Natuto silang sumunod kay Kristo. Gaya rin naman ang mahirap na si Pedro na mangingisda, na minsan walang makuhang isda, pero sumunod kay Kristo. Kaya it is not a question of whether you are born poor or rich or ikaw ay may kulang o ikaw ay kumpleto. It depends upon our choices. Mahirap, mayaman, binibigyan tayo ng choice ng Diyos. Kung mapunta ka sa masama o mapunta ka sa impyerno, hindi kasalanan ng Diyos yun eh. Kasi pinapili ka eh. At ikaw naman ang makakasaksi niyan, kapatid, na kung may anak ka, no, kapatid, minsan anak mo eh, lahat ng mabuti gusto mo, yun ang binibigay mo sa anak mo eh. Pero merong anak ka, swail pa rin. Kaya mapasama yung anak mo na swail, hindi mo kasalanan yun bilang magulang dahil ginawa mo na lahat ng pagmamahal eh. No? Yung tinatawag na mga black sheep. Lahat ng anak mo, mahal mo eh. Ganon din ang Diyos. Ginawa tayong mga tao, binigyan ng chance para mabuhay sa mundo at para mabuhay sa darating na sanlibutan. Pero ang choice nasa atin. Pipili ka ng mabuti at saka masama. Kung gusto mong mapunta sa kabutihan, sa ligaya, pipiliin mo yung mabuti. Kung mapapasama ka, it is not God's fault. Hindi kasalanan ng Diyos. Ang siya ay Diyos ng pag-ibig, lahat ng pagmamahal, iniukol niya sa ating mga tao. Mahaba nga lang talaga ito para isa-isahin ko lahat ng talata. Pero papatak ito dun sa iyong personal choice. Ano ba ang pinili mo? Maniwala ka, sumunod ka, o maging swail ka? Ayun. Yun po ang punto ng Biblia, kapatid na Louie. At sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Naintindihan ko na po. Samahan ka naman ng Panginoon, kapatid.